Next, gawa tayo ng batches. So, ang gagawin mo lang is, dito ka sa left bar, batches, click new batch. Fill upan nyo to, halimbawa, meron kayong another batch for OAP. Yan, di ba? OAP, batch 2. Yan. Now, if wala sa list, pwede kayong gumawa dito ng sariling list nyo. Pero actually, pwede kayong mag-add ng scholar, pwede kayong mag-add ng qualification later on or bago dapat kayo mag-create ng batches, add muna kayo ng qualification din pala. Okay. So later on, balikan natin. Now, date started, ilagay nyo dito, date finish, training hours, lagay nyo, anong klaseng scholarship, saan location niya, address, barangay, or training location. Then, assign trainer, make sure na meron na kayong mga trainers kasi hindi to masisave yung batch or hindi makaka-create kung walang trainer. And then, yung TSF, Training Support Fund, halimbawa, lagay nyo 160. Qualification, lagay muna natin OEP, batch 2, date started, date finish, demo lang to for demo purposes. Municipality, lagay natin dyan. Lagay natin na Kananga, for example. Trainer yan. 160 yung TSF, 995 yung assessment fee, tapos create batch. So, mag-appear ngayon yung latest na ginawa mong batch, OEP batch 2. Okay? So, wala siyang laman. Yan. Wala siyang laman. Ang gawin mo lang is mag-add scholar ka lang dito. Yan. Mag-add scholar ka lang dito. So, pwede kang maka-add scholar dito sa loob ng batch. Pero ang best na pag-add ng batch ng scholar sa batch ay dito sa list ng scholars, i-edit mo at i-assign mo siya sa anong batch. Okay? So, edit mo siya, punta ka dito sa batch assignment at ilagay mo siya dito. Yun yung best ng pag-add ng batch. Kasi, unang-una, ililista mo naman talaga yung mga scholars mo muna bago ka mag-add ng scholars sa batches. Yan.